rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload ang beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So yon, so syempre kagabi umatin nga ako doon sa Mr. International Thailand kung saan naman naloka ako ng bonggong-bongga sa mga kalalaki doon dahil grabe ha, ang gaganda na katawan nila. Syempre, inaabangan ko doon yung swimmer competition. Kasi nga, di ba, hindi ako nakapunta sa Phuket. So, hindi ko nakita yung katawan nila. Pero eto, sayang nga kung doon sa Phuket kasi, after nun, malalapitan mo sila na nakahubad. Charot. Pero eto kasi, ayun na, so bonus na. Kasi nakita mo talaga yung bonggang-bonggang katawan nila. Ay, ang ganda, grabe, ang panalo. At ang sexy ng swimwear nila. Ganon. So, syempre sa inyo lahat, good morning. Ang taas ng energy natin ngayon. Ganon talaga pag nakakakita ka ng mga ombreng mga nakahubad. Ayun ba naman yung 16 nakabrief lahat sa harapan mo. Ewan ko sa'yo kung hindi ka maging masaya. Pero alam nyo sa totoo lang, ang ending, di ba parang, halimbawa nakita mo, alam ba si Beam, yung MI27, gusto mo siya makita ng nakabrief lang, o kaya si San kasi talagang crush na crush ko yan So, gusto ko siya makita na nakahubad, yung nakabrief lang. Yung nakita ko kagabi, okay, ang saya ko, pero yung nakadamit na siya, yung halimbawa, tapos na yung pageant, nilapitan ko, nagpicture kami, wala na siya sa isip ko na, ay, nakita ko yung buong katawan mo, walang ganon. Deadma, oo, hindi talaga na parang, wala na, blanco na siya, yung ganon. As in, siguro dahil lang doon na may respeto ako sa mga kalalakihang to, at mababait naman sila, at hindi naman sila yung mga tipong, alam mo yun, babastusin yung dating. Kaya parang hindi siya aano sa utak mo. Kumbaga parang, ewan ko, siguro yung mindset ko lang din. Oo, siguro sa iba, di ba? Pero ako, to be honest, after parang, ay, walang gano'n, walang imagination, walang mali siya sa madaling salita. Siguro kapag, wala kahit naman si Kim, di ba, nakita na rin naman natin yan na nakahubad, pero yung nakita ko siya kagabi, Denma, binuyang-yang niya na yung katawan niya lahat-lahat. Kahit si Mr. International, di ba, si Nigeria. So, binuyang-yang niya na yung katawan niya. Kumbaga, wala na siyang maitatago. Pero, hindi yun yung makikita mo sa kanya, yung personality talaga. Ganon! So, yun. Para lang siguro yun sa mga baklang yung mga baklang kanal na walang respeto sa mga kalalakihan. So, parang namulat yung namulat yung mata ko dito na parang ang pageant is talagang kailangan talaga makita talaga yung sa'yo. yung kabuuan mo. And then, at the end of the story, yes, nagbikini ka or nag-swimwear ka, parang ganon. But at the end of the story, yung presensya mo talaga ang importante dito, yung personality na meron ka, and then kung ano ang klase ng pagkatao mo. May t-shirt ka man o wala, di ba? So yan, ganon, nakakaloka. Pero kagabi, masaya naman ako kasi syempre yung top 16 ko pasok, tapos yung top 7 ko pasok. So masaya ako, kumbaga parang ang tagal-tagal ko na kasing kumbaga parang marunong na pala talaga akong tumingin. Kasi dati hindi ako nabibilib sa sarili ko. Ito lang napabilib ako kasi siguro first time ko na tumingin ng mga lalaki and I getting serious talaga kung sino yung mananalo, kung sino yung magtapap o sino yung papasok sa semifinals. Medyo naging seryoso ako kasi gusto kong patunayan sa sarili ko kung gaano ba ako kagaling kumilatis ng isang kandidata or isang kandidato na kapag tinignan mo pa lang, alam mo kung mananalo to o hindi. Dapat ganon, di ba? And then, na-prove ko yun kahapon na parang, kasi, guys, kapag nandoon ka sa seryoso ka, dito talaga mapuprove mo na sa sarili mo kung marunong ka talaga. And then, grabe, nag-jack
ano talaga na ano ko, ay ito ang mananalo, ay ito papasok to sa semi, ay ito hindi to papasok. Pero marami nagsasabi, papasok yun kasi ang dami. So, I'm not a fan. So, di ba? So, yun. So, yung mayabang. Hindi, natututo tayo. At talagang, ayun, seryoso ka dapat. Hindi dapat yung dahil lang gusto mo, dahil lang ano mo. Pero matagal na rin naman ako nag-a-analysis, di ba? Natutumpa ko naman. Oh, so, yan. So, eto na. So, kagabi nagkaroon ng event ang GMA Gala Night, di ba? Kung saan umaten ang ating Miss Universe na si Maria Atisa Manalo. Oh, pati si Jordan yata umaten kasi may bagong photo si Jordan na sabi ko, wow, ang gwapo mo. Sabi niya, yes. O, di ba? So, yon. So, si Atisa Manalo, na nakakaloka kasi simplihan lang ang makeup ni Atisa pero talaga yung ganda ni Atisa. So, dapat ba ganitong styling ang makita natin kay Atisa sa Miss Universe? To be honest, I need more. Pagdating kay Atisa Manalo, mas gusto ko talaga na magtutukan nilang maigi yung styling. And then si Atisa dapat she know how to maging fierce sa camera. Yung alam mo yun, yung paano niya lalaruin yung camera. Hindi naman yung umarte, pero nandoon na parang yung dapat Reyna talaga yung dating. Pero kagabi, simple lang si Atisa Manalo. Pero wow. Talagang mapapawaw ka sa sobrang ganda ni Atisa. Sobrang ang klaro, ang linis, ang katabi niya si Aliana Aduana, no, 'di ba? May photo silang dalawa, pero pag tinignan mo si Atisa, parang siya talaga yung masasabi mo, she's Miss Universe, oh, 'di ba? Alam niyo si Liana Aduana, pwede talaga tong mag-Miss Grand, no? So, yung ganda din ni Liana Aduana, bet na bet ko. Kaya lang si Liana, yung makeup, ang kapal. Grabe. So, yon. So, sa mga mapuputi, parang feeling ko dapat less makeup para mas lumabas yung beauty. Lalo na kung mistisahin ka. Hindi mo kasi may mga mistisa na kapag binake-upan lalong gumaganda, pero may mga mistisa na kapag binake-upan mo lalong nagmumukhang Dracula, di ba? So yon. So I think dapat less makeup lang, katulad ng ginawa ni Atisa na parang hindi masyado pack yung makeup. Kumbaga parang mas may emphasize kasi yung ganda ng isang babae kapag less makeup, kapag maputi. Oo. And tama yung makeup ni Atisa, tama yung banat ng hair, tama yung nakikita natin sa kanyang eksena. So sabi ko nga, I love Atisa Manalo. Sobrang winner ng datingan. Totoo. And then ang isa sa mga maganda kay Atisa Manalo, ganda ng mata, ganda ng mukha, di ba? So, yon. So, talaga sabi ko, may ibubuga talaga to sa Miss Universe eh. So, styling lang talaga ang tutukan ni Atisa at nung team niya. I hope. So, nananawagan ako dun sa team ni Atisa Manalo. Styling lang, mananalo to si Atisa. Actually, yung iba, di ba, nagdududa. Nako, baka kung magpapabaya. Pero kasi nandoon na ang galing ng kandidata natin eh. Ang ganda ng kandidata natin eh. May height, di ba? Hindi man katangkadan pero tama lang yung height. 5'7 yata si Atisa or 5'6. Tapos, yung pasarela ni Atisa, okay naman. Yung body ni Atisa, okay na din. So, hindi na kailangan pang i-improve yun. Kumbaga, siguro konting level up lang. Hindi ayoko din na si Atisa yung magpaturumpo-turumpo katulad ng ginagawa niya noon. So, tigil niya na yun. Charot. Pero kasi sabing gano'n, sana daw may signature walk sa Miss Universe. Pwede niya sigurong gawin yon. Pero, mas gusto ko kasi sa kanya yung makita, ma-emphasize sa kanya yung ganda. Parang mga, sino ba to? Yung na-dethrone na Miss Universe na ganda-ganda lang. Ayoko kay Atisa Manalo magladlad ng hair. Yung hair na yung straight, hindi siya maganda doon. Promise. Kasi di ba ang ginagawa minsan ni Atisa, yung pinaplansya niya yung hair niya. Huwag niyang gayahin si Catriona Gray na nakaplansya yung hair. Ang gawin niya maging wavy yung hair niya. Na volume konti. Katulad ng ginawa niya sa Miss Universe Philippines. Kasi pag nag-straight hair siya, nawawala yung tinatawag na extravaganza beauty.
di ba? So, tingnan nyo sa Miss Cosmo. May napanood akong video niya sa Miss Cosmo. Very ordinary yung dating. Yes, pumasok naman siya sa semifinals nung prelim na yon. Pero, I think yung ganong hair, parang hindi ko nakikita yung beauty ng isang Atisa Manalo. Mas prefer ko sa kanya yung, I think, yung i-curly yung hair niya or i-pony niya kaya. Try niya para maiba. Kasi mas gusto ko makita talaga yung beauty niya. Pero mas gusto kong magandang gawin niya yung katulad nung sa Miss Universe Philippines nung laban niya swimsuit round, ganong hair. Mas Diyosahan ang beauty. More than doon sa ipaplansya na parang straight na straight, I think hindi ganun kaganda. Tigilan niya ang kakasunod na katulad ng kay Atisa Manalo kasi hindi siya, katulad ng kay Catriona Gray kasi hindi naman siya si Catriona. So, better na magkaroon siya ng sariling identity talaga bilang isang Atisa Manalo. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.